Paano nga ba natin i-deal ng tama ang mga struggles natin sa buhay? Hello everyone, kumusta kayo? Alam ko lahat tayo may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Minsan, parang bigat no? Pero alam nyo, may sagot si Lord sa mga struggles natin na yan. Today, let's talk about 5 biblical principles na makatutulong sa atin sa gitna ng life's challenges. Ready na kayo? Grab your Bible and let's go. Isang mahalagang bagay kung paano natin i-deal ang mga struggles natin sa buhay ay acknowledge your weaknesses. Kailangan nating tanggapin na hindi tayo superhuman. Minsan, gusto nating solusyonan lahat ng problema sa sarili nating lakas at pamamaraan, yung ating finances, yung ating relationships, career. Pero anong sinasabi sa 2 Corinthians 12:9? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang magkunwari na kaya mo lahat. Sa moment na inamin mo na mahina ka, hinibigyan mo si Lord ng space para ipakita yung lakas niya. For example, kapag sobrang stress ka na sa trabaho, pwede kang tumigil saglit at sabihin, Lord, pagod na ako, hindi ko na kaya, please take over. Hindi ito sign ng failure, kundi sign ito ng faith. Si Lord ang strength mo at hindi ang sarili mong galing. Kaya kung feeling mo defeated ka na, tandaan na sa weak moments natin, doon naman mas lumalabas ang power ni God. Isa pang bagay na pwede natin gawin sa pag-deal ng ating mga struggles sa buhay ay pray without ceasing. Meaning natin, madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero ang tanong, gaano nga ba tayo kadalas nananalangin? Kapag nasasaktan tayo o nahihirapan, madalas ang instinct natin magreklamo o lumayo sa Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, pray without ceasing. Anong ibig sabihin nito? Hindi lang ito about long prayers ha. Pwede rin itong short but honest prayers. Kapag nasa traffic ka halimbawa at na-stress ka, sabihin mo lang, Lord, please give me patience. Kapag may argument kayo ng misis mo, sabihin mo lang, Lord, tulungan mo ako na maging humble sa sitwasyon na ito. Alam nyo, si Lord hindi siya napapagod makinig. Sa katotohanan, gusto niya na lagi tayong lumalapit sa Kanya. Kaya kung naiisip mo na maliit o trivial lang yung problema mo, mali. Lahat ng bagay pwedeng dalhin sa prayers. The more you pray, the more you will experience His peace. Isa pang bagay na pwede mong gawin sa pag-deal ng mga struggles mo sa buhay ay fix your eyes on Jesus. Ito ang tanong ko sa inyo. Kapag nasa gitna kayo ng struggles, saan ba kayo nakatingin? Sa problema? Sa tao? Sa sarili mong kakayahan? Sabi sa Hebrews 12:2, fixing your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Kapag nag-focus tayo sa problema, mas lalo lang itong lumalaki. Pero kapag kay Jesus tayo tumitingin, nare-remind lang tayo palagi na siya ang Diyos at mas malaki siya kaysa sa anumang problema na mayroon tayo. For example, si Peter, nung lumakad siya sa tubig papunta kay Jesus, okay pa siya nung nakatingin siya sa Lord. Pero nung napansin niya na lumalaki na yung mga alon, doon siya nagsimulang magpanik at lumubog. Ganyan din tayo. If we focus on the storm, we lose our peace. Kaya nga kahit mahirap, let's practice this. Fix our eyes on Jesus. Pray, read His words, and trust His promises. Isa pang bagay na pwede natin gawin habang tayo dumaranas ng mga challenges sa buhay ay surround yourself with godly people. Sabi sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Napakahalaga na mayroong mga taong pwedeng mag-encourage sa'yo. Kapag may problema tayo, ang tendency minsan, gusto nating mag-isa. Actually, ayaw nating manggulo ng iba. Or nahihiya tayong humingi ng tulong. Pero alam nyo, hindi naman talaga tayo design para mag-isa. Nilikha tayo ng Diyos para maging bahagi ng community. Ang tanong, sino mga taong nasa paligid mo ang madalas nakaka-influensya sa'yo? Nakakatulong ba sila o sila pang nagdadala ng negativity sa buhay mo? Surround yourself with friends, mentors, and a church community na magpapalakas palagi sa faith mo. Kapag mahina ka, sila ang mananalangin para sa iyo. At kapag sila naman ang may struggles, ikaw naman ang tutulong para sa kanila. Isa pang bagay na pwede natin gawin habang dumaranas tayo ng mga challenges sa buhay ay trust in God's timing. Alam ko, mahirap maghintay. Lalo na kung iniisip mo, ang tagal-tagal na pero wala pang nangyayari. Pero anong sabi sa Ecclesiastes 3:1? There is time for everything, and a season for every activity under heavens. Ibig sabihin yan, lahat ng bagay may tamang panahon at oras. Yung prayer mo na hindi pa nasasagot,
Baka hindi pa ngayon yung tamang season. Yung breakthrough na pinakihintay mo sa buhay mo, baka meron pang tinuturo sa'yo si Lord bago niya ibigay. Halimbawa, si Joseph, binigyan siya ng dream ng Panginoon. Pero bago niya ito ma-achieve, dumaan muna siya sa kabi-kabilang betrayal at slavery. At dumaan na siya ng mahabang panahon dun sa kulungan. Pero tingnan mo kung anong nangyari. Dumating din yung tamang panahon at ginawa siyang second in command ng Egypt. Ganon din ang Panginoon sa buhay natin. He is never late. He is never early. He is always on time. Hindi madaling harapin ang mga struggles sa buhay, pero ang mahalaga, alam natin na hindi tayo nag-iisa. Tandaan uli natin itong 5 biblical principles na ito. Acknowledge your weakness, pray without ceasing, fix your eyes on Jesus, surround yourself with godly people, and trust in God's timing. Kung may struggles ka ngayon, baka pwede mong i-share sa comment section. Let's pray for each other. And if you found this vlog helpful, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, God bless everyone. Ingat.